Time hindi kasi kilala ni Bongbong si Mayor Sara. Binisita namin para mag-happy birthday noong 2021. Ang pakay ko, sana piliin ni Inday Sara pag tumakbo siyang Pangulo, si Bongbong bilang Vice President. Kasi galing si Bongbong sa talo sa 2016. Hello guys, grabe pala itong si Amy Marcos. Wala pala talagang mga utang na loob, 'di ba? Kasi nga kung hindi nga kay Inday Sara Duterte at saka Duterte ay hindi nga nanalo itong si Bongbong Marcos dahil nga sa natalo nga ito nung tumakbo ito nung 2006 yata yun, kung kaya pumunta sila sa Davao para humingi ng tulong na gawing daw Vice Presidente sana ni Sara itong si Bongbong Marcos. Pero totoo naman talaga na nang dahil nga sa mga Duterte kung kaya't nanalo nga itong si Bongbong Marcos, kasi napakaganda ng tandem nila. Pero kung anong ginawa ngayon ni Amy Marcos at itong si Bongbong Marcos, nako, kahit itong si Risa Hontiveros nga ay kanila ngang kinakalaban nga itong si Duterte at si Vice President Sara Duterte. Ito mga tinatawag natin na walang utang na loob at manggagamit. Kaya narito guys, panoorin natin ang video. Ang pagkakilala ko kay Presidente Duterte, magkasama kami sa Congress, classmate ko po siya. Nabalita din na pinalibing niya yung tatay ko. Malaking bagay po sa amin yun na kasi nakailang taon na wala talagang maglakas loob na Pangulo. Sabi ni Presidente Duterte as early as 2015, kung swertehin ako, ililibing ko yan. Sabi ko, ay, sigurado ka ba? Marami nang nag-try. Sabi niya. So, na-promise niya. Tapos na-meet ko si Inday Sara nung nangangampanya kami. Na-meet ko siya sa Cebu, mayora siya, at kasusuntok lang niya nung nag-serve ng summon sa mga informal settlers. Kakilala ko kay Presidente Duterte, magkasama kami sa Congress, classmate ko po siya. Congress? Oo, sa Congress. Nung nag-umpisa ako, nag-graduate siya, nag-expire siya bilang mayor, tumakbo ng Congress. Ayaw na ayaw niya sa Congress, bored to death. Ayun, kaya na-meet ko siya. Masaya yun nakakatuwa. Tapos, yung papa niya pala, nalaman ko, nagsilbi sa kabinete ng father ko. He was the first Mindanao cabinet member the late Vicente Duterte. He was the cabinet member for what used to be called the General Services. Yung National Printing Office, siya nagsimula. Philippine Mint, yung gumagawa ng pera. Siya nag-umpisa lahat noon. Oo, magaling. Oo, kilala siya ng daddy ko kasi matalik na kaibigan ng papa ko, si Senator Almendras, pinsan niya. Oo, magpipinsan yan Tapos si Senator Almendras, yun, barkada ng papa ko. And nakilala niya si Vicente Duterte. Sa bandang huli, nung tumakbo yung tatay ko bilang Pangulo, ang nanatiling governor lang sa kanya, sa buong Mindanao yata, dalawa, iisa na doon, si Governor Duterte. At that time, nakita mo na ng talent. Si Presidente. Hindi! Wala sa isipan ng lahat. Kasi so kalog and so kakaiba. Pero at the same time, kitang-kita mo na mahal siya ng tao talaga. Mahal siya ng lahat ng tao, mula itaas hanggang baba. At sakakuan siya, matapang. Oo, sinasabi talaga niya kung ano yung dapat. At nakikita niya kung anong kailangan ng tao. Walang palabok, walang ek-ek, walang drama. Basta, hindi tama yan, ganito. Ang tapang niya Dire-diretso, simple lang, ganun. So, hindi kayo nagulat nung naging president? Nagulat pa rin. Binibiro ko nga talagang, kung ang ama ko ay ginuhit ng tadhana, magiging Pangulo kahit anong mangyari, pipilitin, siya talagang nagtago sa tadhana. Ayaw niya nandun siya sa Davao. Sabi niya, probinsyano siya. Tapos, presidente na nga siya, gusto niya tawagin mong mayor. Natatawa daw siya sa sarili niyang president. Tapos, nung naging president siya, nabalita din na pinalibing niya yung... Yes, yun. Doon talaga. Paano nangyari yan? Malaking bagay po sa atin yun sa amin yun, kasi nakailang taon na, wala talagang maglakas loob na Pangulo. Nag-effort si Presidente Era, pero talagang
magulo talaga at grabe ang negative at parang hindi pa napapanahon. Ang nangyari, nung pumunta si Presidente Duterte at that time mayor sa Ilocos, pumunta siya doon sa puntod ng tatay ko. Tapos sabi niya, kailan ba ililibing yan? Sabi ko, President na siya. wala pa, nangangampanya pa lang siya. Umiikot pa. Hindi pa nga siya nag-declare up, hindi pa nga nakafile eh. Umiikot siya noon, October 2015, naalala ko. 2015, Oo, pumunta siya. Tapos sabi niya, ba't nakakalat pa rin dito sa likod ng bahay niyo, yung bangkay ng tatay mo? Sabi ko, paano walang maglibing? At ang habilin ng ama ko, bilang sundalo, kailangan daw siya malibing sa libingan ng mga bayani. Gusto nga ng nanay ko at ako, sabi niya, miski saan na lang dyan, meron namang ibang lugar. Hindi, yun daw ang habilin. Baka magalit sa atin, gano'n. Alam mo naman yung mga matatanda. Sabi ni Presidente Duterte, as early as 2015, kung swertehin ako, ililibing ko yan. Sabi ko, ay, sigurado ka ba? Marami nang nag-try. Sabi niya. So, na-promise niya. Sabi niya, nasa batas naman, di sundan lang natin ang batas, wala naman akong ginagawang kakaiba. Ayun. Tapos ginawa niya talaga, nagulat na ako. Yeah, pag-upo niya, nung May 2016, dire-diretso, November 2016, linibing na. Yeah, so malaking utang na loob yun at talagang tinuturing ko malaking utang na loob. At nakita ko naman yung sinseridad niya, hindi lang sa amin, sa pamilya ko, kundi sa pagsisilbi niya sa taong bayan. Lately ba nakakausap pa kayo? Minsan, nakikita ko pa rin kasi madalas ako sa Davao at namamasyal naman sa Manila yan paminsan-minsan. Mula nung 1986, after a few years, na-imagine mo ba na 2022? Hindi. Hindi. Si President Bongbong, hindi ko akalain talagang, hindi ko talaga akalain talagang. Pero siya talaga ang pinapatakbo sa family niya. Oo naman. Hindi kayo. Ay, hindi talaga dapat. Parang ganon. Kasi nga, marami nagko-comment, gusto kayo eh. Kasi nga, ang tatay ko nga, old school, sabi ko sa inyo old school yun, ayaw niya. Yung mga girls, kawawa naman, bakbakan sa politika, masasaktan, ganyan. Anong nangyari? Tapos si Presidente Duterte, tapos na-meet ko si Inday Sara, nung nangangampanya kami, mayor pa siya, pero nanguna siya nung 2019. Siya yung... 2019 mo siya na-meet as mayor? I met her earlier, mayor pa siya. I met her much earlier. I was still a governor. Na-meet ko siya sa Cebu, mayora siya, at kasusuntok lang niya nung nag-serve ng summon sa mga informal settlers sa Davao. Nasuntok pa niya, Ilocano pa nga yun eh. Kaya tawa nga kami ng tawa. Ano sabi mo sa kanya? Sabi ko, hala, kawawa ka naman, ikaw naman ang bugbog sarado ngayon. Sabi niya, oo nga. Pero, nagulat ako, ang ganda eh. At ang bata-bata pa niya noon. Nagtatago siya halos eh. Kasi, yun nga, inuupakan siya sa ginawa niya. So, from that time, tuloy-tuloy na yon hanggang naging Vice President. Yes, that's right. Mula noon. Tapos, yun din, malaki rin utang na loob ko. Kasi napadali yung aming kampanya dahil binibitbit kami sa lahat ng sulok. Siya nag-organize, siya nagpapatawag ng tao, siya ang namumuno. Ayun. Tapos may mga limit pa yung diskurso kasi yung ibang kandidato, ang haba-haba magsalumpati. Favorite ako kasi ang bilis ko magtalumpati, ang bilis ko magsalita. 5 minutes, go! 5 minutes lang yan. May limit yan eh. May limit, tama. Kasi dami namin kaya. Kaya ko rin ini-interview po ating mga siyempre, kilalang mga lawmakers. Kasi minsan, ang daming fake news sa politika. Tama. Laging sabi nito, ito nagsabi, hindi mo na alam ano tunay o hindi. Tapos kung titignan lang nila yung thumbnail, sinabi daw niyan ganun. Wala naman. Totoo. Maganda, diretso na lang. Kung ano, Yes, thank you very much, diba? Dr. Willie. So, kayo nag-convince kay Mayor Sara at that time? At that time, One of that? Yeah, at that time, hindi kasi kilala ni Bongbong si Mayor Sara. Binisita namin para mag-happy birthday.
Parang Noong naalala ko yun. 2021. Ang pakay ko, sana piliin ni Inday Sara, pag tumakbo siyang Pangulo, si Bongbong bilang Vice President. Kasi galing si Bongbong sa talo sa 2016. Piliin bilang president. Bilang Vice. Okay. Para mag-tandem sila. Kasi tatakbo nga na presidente si Sara, akala ko, at sana, akala ng lahat. Kasi ang lakas-lakas ni Sara, parang 27% siya. Lahat nangungulelat, 14, 13. Ang layo niya talaga sa lahat. Ano to, mga... mga April 2021. She was way ahead talaga naman. Alam naman natin, walk over yon kung tumakbo siya noon. Kayo ang lumapit sa kanya. Oo, kami ni Bongbong pumunta. Sabi ko, mag-happy birthday tayo. Baka sakali swertehin tayo. Ang daming pumunta sa Davao noon. Lahat nag-o-audition para maging vice. Tapos, yun nga, ang nangyari, ayaw na ni Sara na tumakbo. Hindi na niya gustong president o vice president man. Sabi niya, hindi bale na, dito na ako sa Davao. Walang gulo. Ako magme-mayor. End of story. Ayoko na dyan, magulo. And nung nangyari yun, sinabi ko sa kanya, huwag ka naman ganyan. Lahat umasa sa'yo. Huwag kang paasa. Huwag kang ganyan. Mag-vice president ka kaya. Ayun, sabi niya, tumakbo na kayo. Ganyan. Kayo na tumakbo dyan. Tapos nag-file si Bongbong. Sabi ko, kakahiya naman to. Wala naman siyang kasama. Samahan mo na lang. Ayun. Tapos after a while, na-convince din. At pumayag siya na mag-vice. Ayun. Kaya nga nalulungkot ako ngayon dahil may hidwaan na at yun, nag-resign na sa kabinete. Itong hidwaan, is this ilang percent pa misunderstanding lang? O baka hindi nagko-communicate? Maraming bulong-bulong? Di ba? Alam mo naman, di ba? Alam mo naman, maraming manggagatong. Mga ambisyoso, mga interesado, naiinggit. So, sinisiraan yung isa sa isa. At yun, naintindihan namin at nakikita ko naman, grabe naman ang upak, ang banat, ang tiis ni VP. Kaya wala na siguro kailangan magtanong. Obvious naman kung ano nangyari. Pag nakikita ko minsan, Sen Aimee, nakita ko minsan yung mga Duterte supporters, di ba? Oo. Medyo iba yung mga statement nila sa iyo minsan. Tapos minsan naman yung mga President BBM supporter. Nagagalit rin sa akin. Kaya nga eh. Hirap na hirap na ako eh. Tama, kaya nga. Ayan nga eh. Parang nahihil. Hindi ba pwedeng, wala na ba, may way naman siguro magkaayusan? I think pag nag-aayusan yung bansa, gaganda naman. Diba? Ayun na nga yung dinadasal ko noon, na magkaroon ng unity team, pag United North, United Solid South, di sana solid na lang lahat. Wala na tayong iisipin, kundi kalusugan, kabuhayan, kaunlaran, kapayapaan. Eto nga, nagkagulo-gulo pa, nagkakaisa na, marami pang nanira. Nalulungkot nga ako, hindi ko nga alam kung saan tayo patungo ng ganito eh. Balik na naman sa bakbakan. Sa nababasa ko, lahat inaasa sa iyo. Nako! Parang ikaw ang nasa gitna eh, nasa eye of the storm. Doon na nga diba? eh. Close ka sa both sides. Tama. Kailangan talaga magmuni-muni, magkonsulta, at pagdasal, yes, yan ang kailangan ko ngayon. Anong dinadasal mo ngayon? Ang dinadasal ko ang ating bansa, syempre, at wala naman, kundi kapayapaan at bigas pa more, para walang gutom at walang marahas. Anong magandang mindset ng kababayan natin? I mean, syempre, marami rin namang mababait, hindi naman lahat nagbabash eh. Totoo. Ano dapat ng mindset, let's say, ng ordinaryong tao? Tapos mamaya tatanong ko anong mindset dapat ng mga negosyante at this time. Ano ba ang mindset ng ordinaryong tao? Dapat parang, syempre, may opportunity, pero medyo mahal lang. Sobrang mahal ng lahat ng bilihin, yung gasolina, wala tayong magawa, halos lahat imported. Kaya talagang mahirap ang buhay ngayon, ang pagkain, hindi naman natin pwedeng sabihin sa ating mga anak, huwag munang kumain, mahal sa palengke. So talagang namamaluktot ang mga nanay kung paano pagkasyahin lahat. Kaya eto nga,
parati kong sinasabi, kung iisa lang yung sweldo sa isang pamilya, hindi talaga magkakasya. Kaya't inaanyayahan lahat na sumama sa amin, na magkabuhayan, mag-effort na may extra kabuhayan, magtipid, kung ano-anong maisip, pati magtanim para lang makaraos. It's a really, really hard time. At lahat talaga gipit sa panahong ito. Biglang pumasok lang yung tanong sa ulo ko. If your daddy was alive right now, how would he do it? How would he do it? Yun nga, kung minsan hindi kami talaga nagkakaisa ng aking kapatid. Kasi ako, aral sa tatay ko, talagang, para sa akin, unang-una sa foreign affairs, wag na tayong kakampi, wag na tayo sama-sama dyan sa dalawang dambuhalang magkaaway. Magkaaway talaga yung Estados Unidos at ang China. Bakit naman tayo sasama sa kanila? Ang liit-liit lang natin, di naman natin kaya makipagbunuan dyan, kahit napipikon tayo, umiintang ulo natin. Huwag natin idaan sa karahasan. Dapat talagang magpalakas muna tayo. Unang-una, noong time ng tatay ko, meron self-reliant defense posture.